Nandoon ang maraming energy and enthusiasm. Gigil pa yan. Gigil pa sila na subukan ng mga bagay-bagay. Mas playful sila, mas adventurous sila. Kaya pagdating sa kama, talaga namang Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Hello Ma'am Ting, ask ko lang, bakit mas magaling ang lalaking 40s kesa sa lalaking 20s? Napag-compare ko lang po based on sa mga naging boyfriend ko. Bakit kaya ganon? Mas malakas ang 20s Alam nyo po, aawayin ako ng mga 20s or 30s na mga viewers natin, na mga kalalakihan, pag nag-agree ako sa sinasabi mo. There is no universally accepted answer kung 40s ba or 20s ba ang magaling when it comes sa usapang sex. Sexual experience and preferences, depende po yan from individual to individual, regardless of age. Pwedeng sabihin natin na may mga lalaki talaga na nasa 40s nila ang mukhang mas magaling or mas may advantage because nandoon na yung madaming experience, nag-i-increase yung maturity, magaling na yung communication skills nila. So, pwedeng maging ganun yung basehan natin. Now, here are some detailed na point para makompare natin yung galing ng 20s na kalalakihan or 40s na mga kalalakihan when it comes to pareho natin dapat sila bigyan ng credit. Okay, potential advantage kapag ang isang lalaki ay nasa 40s na is, number 1, yung maturity and experience niya. Dahil nga 40s na siya, of course, marami na siyang life experiences na pwede niyang i-translate to a better understanding of relationship, communication, and emotional needs. Sa pamamagitan ng kaalaman niya na i-communicate niya ng mas maayos ang isang babae, lalo na pagdating sa number 2 ng advantage ng 40s na mga kalalakihan is stability. Yung mga 40s, established na yung mga career niyan, unang-una. Pangalawa, alam na rin nila kung ano yung mga gusto nila na nakakapag-provide ng sense of stability sa isang relasyon. Mamaya, pag-usapan naman natin ang mga 20s and 30s. Bigyan naman natin sila ng credit. Pangatlo is knowledge and communication. Gustong-gusto po ng mga kababaihan na kino-communicate sila ng marahan. Gustong-gusto ng mga kababaihan na nagkakaroon ng awareness sa kanila ang mga partner nila tungkol sa mga pangangailangan nila. Mapa-financial man yan, mapa-emotional, mapa-physical when it comes to relationship. So, kapag ganito na ang isang lalaki, mas sophisticated na yan makipag-communicate sa isang babae at nagkakaroon ng maayos na stability to communicate effectively. Pang-apat, commitment. Ang mga 40s na mga kalalakihan pagdating sa relasyon, naghahanap na yan ng long-term commitment, potentially leading to less drama and more stability in the long run. Now, puntahan naman natin ang mga kalalakihang 20s or early 30s. So, let's compare. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 1, nandoon ang maraming energy and enthusiasm. Gigil pa yan. Gigil pa sila na subukan ng mga bagay-bagay. Mas playful sila, mas adventurous sila. Dahil marami nga silang energy. Kaya pagdating sa kama, talaga namang bigay todo ang mga 20s na mga kalalakihan. Another thing, ito very important, mas mataas ang testosterone level ng mga kalalakihang
20s. Sama na rin natin ang 30s, syempre. Yun ay kung healthy ang condition ng kalusugan niya. Since mataas ang testosterone levels, of course, mas nalilibo yan. Ang libido mo, mataas din. Another thing, kapag 20s pa lang ang lalaki, no, mas open-minded siya. Dahil nga, bagito pa lang siya. Baguhan pa lang siya. So, willing mag-explore ng mga bagong experiences and ideas yan pagdating sa kama. Potentially leading to a more adventurous 2SEX. So yan po yung nabanggit ko na depende po sa experience and preferences ng individual. So possible na sa'yo, mas nai-encounter mo mga lalaking magagaling kapag ka nasa 40s na. Meron namang mga babae na magdi-disagree sa'yo na hindi totoo yan dahil sa experience nila, mas magagaling ang mga 20s or early 30s when it comes to SEX. May mga lalaki kasing 20s na very mature na. May mga lalaki namang 40s na immature. So, kung sa atin, mas kinoconsider natin na ang salitang better when it comes to SEX ay para lamang sa mga 40s, may be different for others. Ang mahalaga, focus on personality and communication para mas satisfying ang sexual relationship and personality compatibility. Napakahalaga po ng compatibility sa usapang SEX, lalo na kung mag-partner kayo. So, better na nandun yung effective communication and yung mutual respect. Hindi lang magbase sa edad. So, the better sex partner depends on individual preferences and what each person values in a relationship. So, may natutunan ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be blessed. Bye!